Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video, matatapos na ang pagbubuhos sa lababo natin. Pero bago yan, kumpletuhin muna ni tatay ang mga gilid-gilid ng forma natin. Kaya pala gumagawa siya ng ganito mga nanay. At habang nag-aasikaso ako sa loob, tinawag niya ako para magpatulong dito. Naalala ko tuloy nung wala pa kaming mga anak. Ganito ang hanap buhay ni tatay noon mga nanay. Operator ng chainsaw. Isinasama niya ako kapag wala siyang mahanap na helper. At habang hinihintay ko siyang matapos, nasa tabi lang ako habang pinapanood ang kanyang ginagawa. Grabe, nakakaantok ang tunog ng chainsaw. O siya, napakwento na naman tayo. Pagkatapos may kabit ni tatay ang nilagaring kahoy. Naya ko na siyang kumain ng almusal. Maya dumating naman ang parcel natin mga nanay. Umorder kasi ako ng shoe cabinet sa Shopee. Ang mga sapatos kasi dito sa bahay kung saan na lang nakalagay. Hindi po to promotion ha. Syempre dahil excited naman ako. Sasama ko na lang din sa ating content. Hindi naman halatang tuwang-tuwa ang nanay nyo dyan. Nagsasalita pero wala namang kausap. Excited ako sa pag-assemble mga nanay. Yung feeling ba na maglalaro ka lang ng puzzle dahil bago lang sa akin to. Noong una, nag-iisip ako kung paano to gawin. Pero basic lang pala mga nanay. At dahil mahilig tayong maglaro ng puzzle, na-challenge ako dito at na-excite mga nanay. Sa wakas, patapos na nga ang paggawa natin dito. Tamang-tama naman ang pagpasok ni tatay at ayan, nakipag-usyoso na din. Katatapos pala niyang maghakot ng buhangin mga nanay para sa paghahalo natin mamaya. Pumasok lang siya para uminom sana at magpahinga. Pero tulad ko, na-excite din siguro si tatay. Mga simpleng gamit lang sa bahay pero talaga namang nakapagpapasaya sa akin mga nanay. Kaya naman kahit napupuna ang mga gamit natin, lalo na ang mga plastik na gamit natin sa kusina. Sa totoo niyan, marami kaming gamit na babasagin dati. Naubos lang ng kakabasag, lalo na nung maliliit pa ang mga bata. Kaya naisipan ko na lang bumili ng mga plastik na baso at mga plastik na plato para kahit mahulog, hindi basta mababasag mga nanay. Pero huwag po kayong mag-alala, magpapalit din tayo ng mga gamit. Inutusan naman ako ni tatay para buksan ang gripo para dito sa pagbababad ng halo. Eto na mga nanay, sisimulan na natin ang pagbubuhos. Pinagtulungan na namin ni tatay ang paghakot ng halo para mas madaling matapos mga nanay. Ramdam ko ang hirap at pagod ni tatay dito. Kaya naman ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya para makatulong sa kanya. Maya iniwan ko na muna sa kanya ang pagbubuhos mga nanay. Dahil kailangan nating mag-asikaso ng pananghalian. Ito na ang maganda mga nanay. Kung gusto mong mag-ulam ng papaya, napakadali na lang dahil paglabas mo ng kusina, nandito na ang papaya natin. At ang maganda pa, madali lang ang pamimitas mga nanay dahil naaabot lang. Ito na nga, tapos na pala ni tatay ang pagbubuhos sa lababo. Mamaya naman ang patungan ng lutuan natin. Bili kasi tayo ng double burner mga nanay. Dito natin nilalagay katabi ng lababo natin. Eto nga mga nanay, at abala naman tayo sa pagluluto. Ang ulam natin, tubuto ng baboy, haluan ng papaya. Katapos kong magluto, tinanong ko naman si tatay kung kakain na. Pero sagot niya, tatapusin na lang daw ang pagbubuhos. Sa wakas nga mga nanay, tapos ng lababo natin. Yan pala ang mga ganap natin kahapon mga nanay. Ito naman ang mga ganap natin ngayon. Alayo ko nang maipon ng sobrang dami ang mga labahin natin. Ginawa ko ng twice a week ang paglalaba. Ayaw ko nang maulit sa akin ang nangyari sa akin last week. Ilang araw ding pinagdusahan ng katawan natin ang maghapon kong paglalaba. Ramdam ko talaga na ang mga dati nating gawi, hindi na natin magagawa ngayon. Pagkatapos ng 3 araw, ito na, maglalaban na naman tayo mga nanay. Mahirap abusuhin ang katawan dahil ako din naman ang mahihirapan. Napakadali naman talaga ang panahon. Parang kahapon lang at yung tuyo ang mga damo sa paligid. Pero ngayon, saan ka man lumingon, green na naman ang paligid mga nanay. Pero mas maganda na namang tingnan kapag ang mga bukid ay tapos ng matamnan. Pagkatapos magbibilang ka ng 3 hanggang 4 na buwan, anihan na naman mga nanay. Katapos kong maglaba, pupunuin ko ang mga timba natin. Hahandaan ko lang, baka kasi biglang mawala ang tubig natin sa gripo. Pampaligo man lang mga nanay kung sakali.
Pagkatapos nating maglaba, inasikaso ko na ang pagluluto ng pananghalian natin. Magluluto naman tayo ng pakbet ngayon dahil wala namang masyadong ginagawa si tatay ngayon. Nagpatulong naman ako sa pag-aasikaso sa mga gulay. At sa wakas, tapos na tayo sa pagluluto mga nanay. Pagkatapos naming kumain, umuhos na naman ang malakas na ulan. Pumasok naman ako sa kwarto para magtupi ng mga nilabhan. At dito ko na naman tinatapos ang ating mga kaganapan for today's video. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta mga nanay. Thank you for watching. God bless us all.